So, what's up mga boss? Good morning sa inyong lahat. Andito na naman tayo ulit nagbabalik for another quick video natin dito sa AFK Heroes mga boss. So, for today's video mga boss, i-explain natin yung earnings ni AFK Heroes. Okay. So, without further ado, let's go. Ayan na. So, ito yung game. Nakikita nyo ulit. Ito yung game. So, sa nakikita nyo, yung earnings ko na AFK token is nasa around 80,000. So, nagtataka kayo, bakit ganun kabilis? Bakit ganun kabilis yung earnings ko? Actually, nasa around kan lang yan. Nasa around 2K. Nasa around 2K pa lang yung nag-grind ko. Huh? Bakit siya nagkaganyan? Kasi dahil doon sa Solana ko, nasolve ko kasi sa into AFK Hero na hindi ko siya napapansin. So, yung total na nag-grind ko talaga na AFK Heroes na token is only around 2,800 plus something ganun. 2,800 plus pa lang po siya. So, let's talk about the earnings daily. So, yung sa earnings daily natin mga boss is nakadepende yan sa equipment mo po. Kita nyo po to, itong equipment ko. Sa nakikita nyo, all legendary equipment po yan. Okay? So, the better the equipment you have, the better na makakagrind ka na maraming AFK Hero token. Kita nyo po dito sa baba, yung earnings real time. Ito po. Ito, dito sa baba. Itong ganito. Itong binublue ko. Ina-highlighten ko. Excuse me. Dito po, nakikita yung daily earnings nyo po sa AFK Hero token. As for now, noong nakarang araw kasi, like yesterday, ito po, nasa 500 plus pa po to. Bakit siya bumaba? Bakit po bumaba yung daily earnings ko? Kasi po, tignan nyo po ito, dito sa taas, ito. Noong nakarang araw po kasi, nasa around 42,000.8 pa po ito. Ngayon, nasa 38.9 na lang po, bumaba na po. So, meaning to say, yung supply ng AFK token na nare-receive natin sa ating daily grind is bumababa na din. Bakit? Kasi, lahat naman po ng mga NFT game or kahit anong business, it's always depending on the supply and demand of a certain product. Dito naman is a certain token natin. So, since pababa yung price pool natin, so yung mga token din natin, mahirap na siya i-grind. So, meaning to say, yung token na nag-grind natin daily is pamahal ng pamahal. Diba? So, if ako, yung tatanungin nyo, if worth it by grind sa AFK Heroes, yes. But, take note po, I'm not a financial advisor. Hindi po ako financial expert. I'm just sharing an opportunity which potentially will generate you potential income. Hindi ko po sinasabi na pumasok to kayo, iniinganyo ko kayo, ini-invite, hindi po yung ganon. So, always manage your risk, invest what you can afford to lose, at kapag meron po kayo mga tanong, always pwede nyo akong mapagtanungan, but always do your diligence na mag-do your own research, or yung tinatawag namin always na DYOR. Okay po? So, balik tayo. So, dito po, nakikita nyo, 378 na lang. So, it's around 0.0147 per day USD yung kinikita ko. Diba? Maliit lang siya. Let's say, nasa around 2 pesos, 3 pesos lang daily. Tapos, may magre-react dyan na sasabihin, saan yung sinabi mo na 2K, 1K, 500 na na-post mo? Hindi ko po yung sinabi na yun ang kikitain ha, kaya nga may malaking question mark nung nilagay ko eh, di ba? Tapos sinabi ko pa doon, kahit magkano, tara grind tayo. Di ba ganun yung sinabi ko? Kasi if you want a game, mga bossing na get rich quick na game, doon kayo sa farming. Pero yun nga lang, bakit ako yung pera nyo after 1 week? Ganun kasi yun eh. Kasi sa lahat na negosyo, kasi this game is already a business. Business kasi ito. Kahit saan ka na NFT game, business yan. When you say NFT game, business po yan. Kasi naglalabas sila ng game, alangan naman yung developer, hindi kikita, di ba? So, this is a business. Ganito po siya. So, let's talk about maximizing na po yung earnings mo. Okay? Ito na. So, nakikita nyo, let's go back again sa legendary equipment ko.
So bakit dapat same rarity yung equipment mo? Dahil po yan dito sa full set bonus stats. Ang napakalaking impact po kasi nito sa grinding nyo. Kasi nag-add siya ng stats sa inyo, tapos kaya nyo mag-grind nang hindi gumagamit ng pads. Ito po, itong pads. Kita nyo to, itong health potion. Itong pads po mga bossing, sobrang mahal ito. Tignan nyo. Yan o, sobrang mahal niyan. Kung naka-autopat kayo, naka-on yung autopat nyo, off nyo na, mauubos talaga yung gold nyo. All you have to do is tiisin nyo lang yun. If andito pa kayo sa Dusty Duck, tiisin nyo lang talaga na mamamatay kayo. Tiisin nyo lang talaga magre-respond kayo, waiting kayo. Every time na mamamatay kasi kayo, around 9 minutes yung cooldown na para mabuhay kayo. So, tiisin nyo lang talaga na mag-respond kayo. Huwag nyong gamitin yung gold nyo. Kasi napaka-importante nito. Later on, i-explain ko. Okay? So, sa nakikita nyo, yung attack ko is 1,654. So, tapos yung attack speed ko is 3.56. So, those two are very important. Kasi ito yung parang mabilis ka mag-grind. The more mobs you kill per second or per minute, mas high chances na makakuha ka ng chest at mas mabilis yung income generation ng gold mo. Okay? Okay, so moving forward tayo. So, para ma-maximize ulit yung daily earnings nyo, may mga quest tayo mga bossing. Do not forget talaga. Nakita nyo itong side panel dito sa left side ko. Yan. May mga daily task yan. Need nyo lang yan kunin, need nyo lang yan gawin. And, basically, wala ka naman talagang gagawin. Like, i-monitor mo lang siya. If may natapos ba, like dito, nakikita mo, slay 150 monsters today. So, nakaslay na ako. So, claim ko yan, 6,000. Daily gold yan. Diba? So, meron pa dito, yung mga iba kasi, like itong first sale, need mong magbenta ng item for around 3,000 AFK heroes. Madali siya isipin, but the thing is, tatanong mo sa sarili mo, meron kayong bibili? If the item you are selling, hindi siya yung bang easy to sell sa market, so matitenga yan. Okay? And if meron kang item na isi-sell, tapos easy to sell siya, pero gusto mo talaga matapos agad, tapos bababaan mo yung presyo ng item na yun para matapos mo yung case, wag po. Bakit? Mababan kayo. Kasi yung certain price ng isang item is naka-fix na po kasi yan. Andun sa Discord server nila. Andun po yung pricing nila. Kasi kapag inisell mo yan below market price, bababaan ka po. Bababaan ka po. Not unless na sinabihan mo na ganito kasi dapat mabiso ka din dito sa Discord server nga kasi baka ma-flag ka na bot eh. Kapag na-flag ka na bot, delikado yun eh. Delikado yun kasi hino-hoard mo yung mga items tapos fina-fluctuate mo yung market, minomonopolize mo, kinokontrol mo na yung market dahil sa ginagawa mo ganun. Which is pangit yun kasi mamamatay yung community. Kaya nga may marketplace dahil sa community. Tapos kung gaganunin natin, mamamatay. So, mamamatay din yung game, di ba? So, naka-fixed price yan. So, kahapon, nag-post si AFK Hero sa Twitter account nila na may community quest sila. Doon sa community quest na yun, malaki yung bigayan nila ng gold doon. So, kapag nagawa mo yung community quest nila, may isang boss key ka, which is very important, yung boss key. Kasi bakit? Kasi sa boss key, kasi mga boss, may drop yun ng mga gagandang equipment. Doon ko to nakuha yung mga equipment ko. Kaya minsan kayo nagtataka bakit ang bilis ko ng progress. Kasi nakakuha ko ng boss key. Nung unang araw ko naglaro nito, unang araw ko nagkaskas dito sa larong to, nakakuha agad ako ng boss key. Kasi may community task kasi doon eh. Nagawa ko agad. Yun, pag tungtong ko dito sa Broken Bazaar, World 3, ginamit ko yung boss key, doon ko nakuha yung pinakaunang legendary equipment ko. Kaya doon, nag-snowball, tuloy-tuloy na. Okay? Tapos yung isang community quest nila is nagbibigay ng 500,000 gold. Which is, nakikita nyo dito, may 500,000 gold ako. Yan, di ba? So, meron din sa inyo nagtatanong, bossing, kahit ba hindi ko i-on yung device ko, mag-grind siya offline din pa. Opo, ang sagot doon, opo, mag-grind pa din siya offline. But the thing is, hindi siya same sa naka-on yung device mo. I don't know the actual percentage na makukuha nyo when off yung device nyo tapos nag-grind. But for me kasi, nung try ko siyang i-off for 12 hours,
Yung nakuha ko ng chess mga bossing, 6 lang. 6 lang din, around 10k ata na gold. Napakaliit nun bossing, lugi. Pero kapag sasabihin mo, okay na yon kasi offline ka naman, ganito, well, kudos to that, di ba? O, mas okay na yon kaysa sa wala. But for me talaga, it's not worth it. Now, moving forward, may nagtatanong din, bossing, worth it ba mag-invest sa AFP Heroes? Again, mga bossing, I'm not a financial advisor, I'm not a financial expert. If sa tingin niyo hindi siya worth it investan, wag na lang kayo mag-invest. If sa tingin niyo worth it siya mag-invest, invest niyo. Kaya nga sabi ko earlier, invest what you can afford to lose. Kasi sa lahat ng entirety ng NFT game, there's always a risk factor dyan. Kahit nga sa business, may risk factor. Diba? Sa lahat ng bagay na papasukan nyo sa buhay nyo, mga bossing, there's always a risk. Walang bagay sa mundo na to na walang risk. Kahit nga kapag may gusto kang ligawan, may risk doon eh. May risk ka ma-reject, diba? Oh. Although hindi siya pera, but emotionally damaged ka. Tigbason takaron. Yawa! Aray ko. Yun nga mga bossing, yun yung ibig ko sabihin sa inyo, okay? So ito na. A lot of you kasi din, hindi alam yung gagawin dito. A lot of you kasi din, hindi nagre-research, nakadepende lang din sa mga sinasabi ko. O mga bossing ko, okay, para sa akin for me, that's okay. But, for your own safety, for your own peace of mind din, mag-research din kayo about sa game. Watch other videos. Wag lang kayo nakadepende sa akin. Bakit? Kasi kapag nakadepende kasi kayo sa akin, tapos nagkamali ako, di ba? I'm just only human, mga bossing. Nagkakamali din ako. Hindi ako perfect na tao. So, you have to do your own diligence talaga na mag-research about sa game. Ha? Tapos yung mga income nito, research nyo na, mga bossing. Kasi I'm not inviting you to join the game. What I'm just posting this because I want to share this opportunity to you, okay? Ganun lang, mga bossing. Okay? So, babalik na tayo kasi lumalayo na tayo. Eto, balik tayo sa gold. Eto na. Balik tayo sa gold. Bakit nakapa-importante ng gold? Di ba, yung gold, alam natin, pang-upgrade to. Pang-upgrade ng equipments, di ba? So, sa lahat ng equipment ko, mga bossing, plus 3 lang yan lahat. Bakit? Kasi kapag pinaspor mo yan, baka kasi mabasag siya. Which is, nagawa ko na siya talagang i-plus 4. Nababasag talaga siya. Kahit sinasabi yun, 85% chance na hindi siya mababasag. Amen to that. Nababasag siya, bossing. Yung 15% na chance na mabasag, ang lupit. 10 beses ako nag-upgrade ng plus 4, basag lahat. Grabe naman yung ratio na yun, di ba? So for me, plus 3 is okay na. Which you can see, kaya-kaya ko mag-grind. Plus 3 nga lang yan, di ba? Tapos yung overall power ko is around 118,799. So kayang-kaya ko, di ba? So plus 3 is okay na, di ba? Okay, balik tayo sa gold. Bakit napaka-importante ng gold na ipunin nyo? Dahil dito, mga bossing, tignan nyo. Punta tayo sa market. Tapos dito, browse to pa, all. Punta ka sa pinakadulo nito, yan gold. Click mo to. Ayan. As you can see, mga bossing ko, sa nakikita nyo, swap natin kasi ito, AFK Heroes to gold to. Kasi yung AFK Heroes token nyo, pwede nyo maswap sa gold if you are short on gold, di ba? Pero kapag sobra naman yung gold nyo at gusto nyo i-swap sa AFK Hero token, pwede din. So, i-click natin to. Yun. So, at the moment, meron tayong wala. Wait lang, nag-refresh yung server. Balik natin may gang. Ganyan yan minsan, mga bossing. So, okay na. Pasensya pa dyan. Ayan. So, at the moment, meron tayong 537,204 gold. So, kapag i-click natin yung max pack, so, kapag i-swap natin yung gold natin into AFK Hero token, so, makaka-receive tayo ng 381.6478 Hero tokens. AFK Hero tokens, okay? Be mindful, makikita nyo din dyan, yung gold to AFK Heroes token ratio nila. So, 1 gold is equivalent to 0.0007 AFK Hero token. At may 8% sila na fee, which is impact dun sa AFK Heroes na supply is around 0.02. Okay? Tapos, may daily limit tayo, mga boss, around 100 million gold lang per day.
na pwede natin i-swap. So, hindi pa natin na-hit yung 100 million gold token max natin per daily. So, pwede pa tayo mag-swap. Okay? So, ito na. Ipapakita ko sa inyo. Isa-sell na natin, di ba? Sell na natin. Ayan. So, swap 537 gold, 204 to 381 AFK Hero. Ayan po, kikita nyo Normina Sky. Ito po, sell. Diba? So, pagka-sell yan, kita nyo naman yung AFK Hero ko na token, naging 29,000. Diba? So, dito pala mga bossing, by just doing that, may guaranteed ka na token na nakuha daily kapag nag-grind ka din talaga. Diba? Plus, add mo pa yung daily earnings natin na 384, so is around 600. So, alam ko, itatanong nyo, Sir, ilang days mo ba grind yung 500,000 na gold mo? Actually, mga bossing, 1 day lang yan. Kasi yung device ko kasi na ginagamit, if nagre-record ako ng video, which you can actually see right now, if nagre-record ako ng video, dito ako sa laptop. But, when it comes to grinding, nililipat ko siya sa tablet. Yung tablet ko, mga bossing, walang tulugan. Tapos, sasabihin ng iba dyan, lugi sa kuryente. Which is, kung pagbabasihan mo daily, lugi ka talaga. Diba? Kasi yung sense kasi ng NFT gaming kasi, mga bossing, it's a long-term project talaga. Hindi kasi yung daily yung binabasihan mo. Kasi kung daily yung binabasihan mo, wag ka nga sa NFT gaming, mga bossing. Doon ka sa farming. Sa mga cloud farming, sa mga Bitcoin mining, mga ganun, mga bossing. But take note, sa mga mostly sa mga ganun, itatakbo yung pera mo. Dito, mostly meron din ganito, meron din mga project na ganyan sa NFT gaming. Like, doon sa other video ko na pinost ko last night, di ba? May nakita kayo. Last night, may pinakita ko sa inyo. Wait lang mga boss nga kasi nalulubat yung mic ko. Saglit. Ayun. So, last night, merong ganun, oh. So, be careful kayo sa mga project na yun na they are promising high yielding, high income. But, yun nga, chinek ko siya, medyo sketchy talaga siya, medyo fishy talaga yung project. Wala silang Discord server, although may website sila, pero yun nga, super sketchy ng project, kaya nag-notice na ako sa inyo, baka masagin nyo eh. So yun na, ayun yung about sa mga bossing sa income. So the better equipment you have, the better income you will get, di ba? So ngayon, tapos na tayo doon. So ngayon mag-unboxing na tayo sa chess. Kung ano ba makukuha natin mga bossing. So, currently, meron na tayong 409 chess. Tatanungin nyo naman, bossing, bakit ganun kabilis sa'yo? Yun nga, bossing, na-explain ko na sa inyo. The better equipment you have, the better luck na makukuha nyo. Paano ba malaman yung luck? Bossing, ito. Kita nyo to sa gilid na to, ito. Ito, luck, oh. Ito, luck. So, paano to siya pataasin? So, mapapataas nyo yung mga bossing. Hanap lang kayo ng mga items na they have the stats of luck. Yan, okay. Hanapin nga natin to. Saan ba yung luck ko? Luck. Where's my luck? Where is my luck? Eto, meron akong luck na stats sa amulet ko. Tapos may luck din ako sa ring ko. Most of the time, nasa lahat ng equipment yan, depende lang talaga kung saan siya nalalagay. So, the higher the luck you have, the higher chance na makakuha ka ng madaming chest, di ba? Okay. So, ngayon mga bossing, mag-unboxing tayo ng chest. Sana makakuha tayo ng mythic na mga items para makapag-mythic set na tayo, okay? So, let's go mga bossing. Yee, let's go. Ano makukuha natin? Pangit. Wala ka malang mythic. Send to bag. So, mga ganito mga bossing, like nakikita nyo, may mga trash kayo ng mga items dito. So, wag nyo i-delete, which is wala naman talagang delete. So, gagawin nyo lang, sell all nyo lang. Ganyan. Sell all. Wag din kayo mag-i-scrap kapag kakasimulan nyo lang kasi maubos yung pera nyo sa scrap. Kasi, I don't know kung ilan, basta nasa around 5K to 6K pataas yung scrapping, kaya wag kayo mag-i-scrap. So, bukas tayo ulit mga bossing. Wala pa din. Send all to bag. So, sa mga nagtatanong sa inyo, bakit hindi ko siya isi-sell like ito, sell all agad? Or sell all agad? Kasi may bayad to, bossing. I-unlock mo to, $1 to.
$1 yan. Ito, $1 dito. I-unlock mo to, $1 yan. It's around 26,000 na AP token yan. So, ginagawa ko na lang talaga. Kasi hindi siya worth it. Kasi kapag nasa inventory mo naman, pwede mo na siya i-sell dun eh. So, isi-send ko siya sa bag at saka ko siya isi-sell on. Di ba? Ganun lang. Madali lang naman, di ba? Huwag na tayong tamad, di ba? So, open chest ulit tayo mga bossing. Naku, legend lang. Ito, legend to, pero di ko siya kailangan. So, isi-sell all ko pa din siya. So, nakita nyo, nagsisell tayo palagi. So, nag-generate din to palagi ng gold. Nakita nyo, may 5,000 gold na agad ako. So, sa mga nagtatanong, ganun lang yung ginagawa ko. Paulit-ulit lang yung cycle na ginagawa ko. Tapos, kapag madami na akong token, saka ko siya kina-convert sa AFK token. So, nakapag-convert na ako ng, ilan ba? 1 million? 1 million gold. 1 million gold sa AP token. I think 1 million gold is around 2,500 pesos nata. If I'm correct. Oo, mga ganun, di ba? Parang wala lang ano. Sa kanya nasa previous market yun, pero kaya ewan ko lang kasi di ko pa siya natignan, okay? So, open ulit tayo ng chest mga bossing ko. Ayun! Nakakuha tayo ng mythic fragment. So, itong mga fragment na to mga bossing, let me just explain to you a little bit. Ito mga mythic fragment na to, ginagamit ko siya sa crafting. But, I'd advise you, wag muna kayong mag-dive sa crafting kasi super napakahirap nito. Kasi ito mga crafting kasi sa nakikita ko, this is a endgame na gawain. Endgame na gawain na to. So, ano ba yung endgame? Kapag naka-reach ka ng level 69, yun, endgame na yun. Tapos yung focusing mo na lang doon is to upgrade your equipments. Magbebenta ka ng equipment, magka-craft ka ng equipment, mga ganun bagay, mga bossing ko. Diba? So, another thing din mga bossing. So, every equipment mga bossing, but mostly naman mga bossing sa weapon ko lang to siya nakikita. Every weapon mga bossing, may mga tinatawag na to, may tinatawag tayo ng mga elemental damage. Ito. So, nakikita nyo bossing ito, fire. Ibig sabihin nito, every hit na ginagawa mo sa kalaban, nasusunog siya over time. Pero itong sword to kasi, lightning to. So, every time na hinahampas nyo yung kalaban, may chance na ma-stun nyo yung kalaban. Which is, bakit yun yung ginagamit ko? Kasi yung pinaka-trip ko eh. Tapos, meron din tayong frost. Excuse me, sorry, inuubo ko. Saan yung frost natin? Hanapin nga natin. Itong frost mga bossing ko, nagbibigay siya ng chill stat sa kalaban. Baga, yung kalaban, pag humampas sila na pagabagal. Pero yung pinaka-bet ko talaga mga bossing is yung lightning talaga kasi stun siya eh. So, benta natin ulit. Kasi di tayo nakakuha ng mythic na weapon. So, kapag nakikita nyo yung screen ko, kita nyo itong parang naka-arrow up ito. Ito, arrow up. Ibig sabihin yan, higher stats yan sa naka-equip sa'yo. Yun yung ibig sabihin. So, kapag nakita kayong item na ganyan, so ibig sabihin, higher stats yan doon sa item mo ngayon. Okay? So, open ulit tayo mga bossing. Wala pa din. Send to bag. Sell ulit natin. Unboxing ulit. Ayun mga bossing! Paldo! Paldo mga bossing! Nakakuha tayo ng 4 na mythic mga bossing. So, 3 mythic shard, tapos isang gloves, isang helmet, tapos isang boots. Napaka-paldo nun bossing. Kita mo to, may up na siya. Lock lang muna natin mga bossing. Ay, nakapaldo-paldo-paldo Sell natin yan, So, need pa natin mag-level 38 para ma-equip natin lahat. So, mga nagtatanong din, bakit di ko pa ini-equip yung mga mythic items? As I said earlier, mga bossing, kapag in-equip ko kasi yan, mawawala tong 5% all gear stats ko. Kasi, legendary set yan eh. Kapag hinaluan ko yan ng mythic, mawawala yan. Dapat, kapag equip ako ng mythic item, dapat isang equip yan para yung 5% stats ko, andun pa din. Hindi siya mawawala, di ba? So, unboxing ulit. Ayun na naman, mythic. Tapos naka-legendary shirt tayo. So, yung mga kuhan, baka sabihin nyo, so kung di ka pala natin magamit yung mga shirt ng purpose niyan, so baliwala yan. Hindi mga bossing, pwede nyo yung ibenta dito mga bossing. Kita nyo yan mga bossing. May 160, may 150. So, yung mythic fragment, per piece nun is 16 80 heroes. Tapos yung legendary naman na fragment is around 15 each.
legendary heroes. So, ikaw naman, you do the mathematics. Kung madami ka niyan, ibenta mo, may bibili niyan mga bossing. But for now, wala muna kasi mostly sa mga players kasi ngayon, wala pa sa in-game. Nag-grind pa din. And another thing mga bossing, para ma-maximize talaga, super maximize mo yung income mo dito sa 8 heroes. Kita mo tong referrals. Kita mo yan? Oh, may 12 na ako. Oh, di ba dami nila oh. Yung isa level 1 pa dito nadadalaw. Yung yet okay oh. Ewan ko bakit nangyari din. So yan oh, meron nang nag-level 30, 32, yan. Every time na magwi-withdraw sila ng AFK heroes nila mga bossing, ang mangyayari dyan, 8% ng withdraw nila mapupunta sa akin. Diba? Paldo ako. Diba? Paldo ako dun. That's another source of income sa AFK token mo. So, proceed tayo. Unboxing tayo ulit. Wala. Malas. Sell ulit. Open ulit. Wala ulit. Malas naman. Sell. So, just by doing that repeatedly, tignan nyo, naka 14,000 na ako, di ba? Yun. May legendary fragment ulit tayo. Ayan, may shadow ring tayo. Mythic ring tayo. Send all to bag. Lock natin yan kasi nasa-sell yan eh. Kasi hit ko na yung cap niya na level eh. Hindi tayo magsasell muna. Basta ipunin nyo lang ng ipunin. Ayan eh. Papa, may mythic ulit. Lock ulit natin yan. Saka ako na kasi siya isi-sell kasi pag isi-sell ko siya agad eh, gusto ko ipunin. Wala. Sell ulit. Open. Okay, send ulit. Tayo. May legendary tayo nakuha. Okay yun. Legendary fragment. Wala. Natin yan. Ayun. So, yun lang yung nakuha natin mga bossing. So, yun lang yung sa video natin ngayon. So, na-explain ko naman lahat. If may mga katanungan kayo, lapag nyo lang dyan sa comment section sa video na to. Sasagutin ko naman, which is active naman talaga ako sa page ko palagi. If need nyo din ng Solana mga bossing, nagbebenta din ako ngayon. Pero yun nga, medyo mahal sa akin. It's 65 pesos per $1. Bakit? Kasi may gas fee din kasi. Ako din kasi mag-handle ng gas fee na yun. Tapos, pagpasa pa sa akin, tapos pagpasa ko sa inyo. Diba? So, lugi ako dun. Kaya, if kaya nyo naman bumili sa sarili nyo, pwede naman kayo bumili. Pero if dumaan kayo sa akin, yun nga yung rate ko. $65 per, 65 pesos per $1. Alam ko sa inyo, sasabihin nyo sobrang mahal, but that is my conversion. So, take it or leave it lang yung mga bossing. So, yun lang muna tayo lahat kasi magre-record ako ulit for another NFT game na maganda siya mga bossing. I will introduce it to you later, di ba? I will post it to you. So, yan lang muna bossing, mga bossing. Thank you sa panonood. So, if may katanungan kayo, alam nyo na anong gagawin. So, yan na muna. Bye-bye. Peace out.